Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung mga tanim kandidato. May nahuli po ang COMELEC na parang tinanim na kandidato sa isang bayan. No? Malalaman natin yan mamaya sa ulat ng ABS-CBN. At meron pong grupong galit na galit dahil nahuli. Akala nila makakalusot sila. At ganoon din po si Tito Soto o si Tito Sen ay meron pong balik sa mga naninira sa kanyang kapatid o di kaya sa kanyang kandidatura bilang balik senador. At mukhang meron pong kahilingan sa korte ang kampo ni Daryl Yap doon po sa kay Vic Soto. Sabi ng politiko, baka daw kasi langawin di umano ang pelikula kung ito ay ipapalabas sa takilya. Kaya may hinihiling po sila sa korte. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions and to the anti-Marcoses. So unahin natin to mga kababayan, maiksi lang ang ating video, no? Mabilisan lang tayo. So sa ABS-CBN, sabi dito, COMELEC says Romualdez rival not registered in Tacloban. Agoy! Hindi pala siya registered sa Tacloban, mga kababayan. Yung kumakalaban kandidato kay Speaker Martin Romualdez doon sa Tacloban. So, nahuli. Paano nakapag-file ng COC yan? No, doon pa lang sa COC, baka meron selection doon. Baka lang na ikaw ba ay registered voter dyan sa bayan tinatakbuhan mo. So, nahuli siya. No? Sino kaya ang nag-implanta dyan? Mga kababayan. Alam palang hindi yan iulat sa taong bayan. Nakalusot Pero hindi nakalusot dito siguro nung nagre-review na. Nakakahiya ka po. Siguro taga-Tacloban ka pero hindi ka pala rehistrado. Ni hindi ka makakaboto. Ikaw na mismong kandidato, hindi ka makakaboto. Tama ba yon? Sige nga, buti na lang nahuli. Yung kakalaban sana kay Speaker Martin Romualdez. Actually, may mga post nga po sa social media. Hindi ko alam kung siya yung rival kasi sinasabi po ng mga, alam nyo na, pro-admin vloggers, influencer, na parang siya nga yun, no? Nakakahiya po, Dito po sa FB page ni Benji Contreras, no? Pinost niya po ito. Tignan nyo po yung larawan na yan. Ito siguro yun, no? Correct me if I'm wrong, Tignan nyo yung larawan na yan. Sino yung nagtaas ng kamay niya? Sino? Ayan, Nag-file siya ng candidacy. Sino ba tong babae na ito? Tapos kalamukat-mukat mo, hindi pala siya rehistrado sa bayang Tacloban na tinatakbuhan niya. COMELEC Chairman George Garcia said the supposed rival of House Speaker Martin Romualdez for the post of Leyte 1st District Representative is an unregistered voter of Tacloban. Hence, the name of Romilda Bacale is not included in the ballot for the congressional race in the said district. Ayan. So, galit na galit po dito yung mga Duterte natics, yung mga didilis, yung mga dutae. Sinasabi nila, binayaran ni Speaker Martin ang COMELEC
Nakikutsaba na naman ang COMELEC kay Speaker. Talagang ang daming nakurakot ni Speaker. O dahil nga tinanggal yung di umanong itinaas ang kamay ni Digong. Hindi ka pala registered voter eh. O, baka naman flying voter ka lang dyan eh. Kakaya ka naman. Yan ang mali mo. Bakit ka tatakbo ng pagka anumang posisyon na hindi ka pala rehistrado? So therefore, tanga-tanga ka ba? Alam mo ba yung patakaran? Baka walang nag-advise sa'yo. Bakit hindi ka nanghingi ng advice kay? Ayan o, yung nag-aantay sa inyo sa impyerno. Diba? O, Garcia made the clarification when asked to comment on a Facebook post asking why Bacela's name is not found in the ballot, leaving Romualdez unopposed. Nako, galit na galit. Kaya galit na galit sila eh. Walang kalaban si Speaker. Matik, panalo to mga kababayan. Kaya sinasabi nila, nagbayad. Ang laki kasi ng kurakot. Oo, kumita na naman si George Garcia. Yan ang po ang dahilan, no? Kung may nakikita kayong mali, di magdemanda kayo. Di ba? I-challenge nyo sa korte. Iyakyat nyo sa Supreme Court. No? Baka tapos ng eleksyon, magre-re-election na naman ulit, hindi pa tapos ang inyong kaso. Garcia said the election registration board and the courts had denied her registration and that the decision was become final and executory. Yung pala, kasalanan ng Manchurian candidate ninyo. Hindi pala siya rehistrado, tapos tatakbo, in violation ka, tanga, bakit hindi ka nag-seek ng assistance? Hindi po siya registered voter ng Tacloban. Lumipat po siya from Sampaloc. Alam na this, mga kababayan. Baka naman, nautusan lang. Manchurian candidate ka ba? Oy, bakale, umamin ka na. Manchurian candidate ka ba ng ito? Tingnan mo yan. Denied ng Election Registration Board at ng courts. Naging final and executory ang decision po sa kanya. Tingnan mo, may korte na. Ano pang gagawin? Final and executory. So, tsugi. Sorry naman sa mga gustong patalsikin si Speaker. Ano ang sabi ni Sara Duterte sa inyo? Drag me to hell. Ayun. Magpahila na kayo kay Pusit, papuntang hell. No? Wala na. Aray ko po. Nakakahiya po kayo, no? Ay, ewan ko mga kababayan. Kaya itong mga to, eto pa, nako. Isa pa itong kandidato na ito. Meanwhile, the COMELEC also adopted its law department's recommendation to cancel the certificate of candidacy of Melody Ann Benitez for Vice Mayor of Caraga, Davao Oriental by virtue of a Civil Service Commission decision in 2010 that she is perpetually disqualified to hold office. Ayos. Isa pa rin to. No? Tumatakbong kandidato para for Vice Mayor ng Caraga, Davao Oriental. Wala na. Remove. Ubus. Ikaw, bakale, umaming ka na. Lumipat ka lang pala from Sampaloc. Baka nakakailang taong ka lang dyan sa Tacloban. Umaming ka na. Oo, spill the bean. Bakit nga naman tinaas ni Digong yung iyong kamay? Ano meron? Baka naman. Kakaya mga kababayan. Kaya pala pumuputik ang butchi ng mga didishit Walang kalaban si Speaker. So, okay. See you again on the 20th Congress. Walang kalaban Unopposed. Tawanan natin ang mga engot-engot ng mga didishit. Akala nyo malulusutan nyo ang COMELEC, Ano lang naratiba nyo? Binayaran ng COMELEC
Oo, laki ng kurakot ni Martin. O, yun naman pala patunayan nyo na binayaran ng COMELEC at nangurakot ang speaker. Punta nyo sa korte, labas nyo ebidensya. Baka kampihan ko pa kayo kung legit ang ebidensya nyo. Kaso wala Puro lang kayo, mga ampalaya. O now, pasok tayo dito sa mga Soto. So, alam nyo naman, si Bossing Vic Soto ay nag-file na ng cyber libel case against dun sa director na Siga. Siga tawag ko Siga. Siga ka. Yun na pala mo. Di ba? 19 counts of cyber libel. They're also requesting a writ of habeas data and seeking a compensation of 35 million pesos moral and exemplary damages. No? Ngayon, may sinabi po si Tito Sen. Ang nakakatandang kapatid po ni Bossing Vic. Alam niyo naman, dating Senate President itong si Tito Soto. Sinasabi nila di umano na ang nasa likod daw ni Director Siga ay yung kapatid ng ating Pangulong Senador. No? Si Senatora Amy Baba Marcos. Okay? So ito po naman, no, kasi daw po si Amy Marcos ang financier daw di umano ng movie na yan. Ayaw ko na pong banggitin yung controversial movie na yan because it doesn't give justice po para sa akin. Okay, yun po opinion ko. Para daw po masira ang kandidatura ni Tito Sen at bumagsak sa mga surveys. Ngayon po, meron pong ginawang pasaring si Tito Sen sa mga gusto silang pabagsakin. Ito po sabi sa Politico. Tito Soto hits use of old showbiz gimmick amid Pepsi Paloma movie controversy. Yun daw gumagamit ng mga old showbiz gimmick para magkaroon ng paninira sa mga gusto nilang siraan, may babala po ang Tito Sen. Former Senate President Vicente Soto III took a swipe at people resorting to an old showbiz gimmick after his brother Vic filed cyber libel charges against the director of a film of the late actress Pepsi Paloma. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Sa kanyang post sa X account niya, sabi ni Tito Sen, when you rely on an old showbiz gimmick to make money and got your facts all wrong, you will falter for sure. Ibig sabihin ng falter, babagsak ka. No? Yun po ang pagkakaintindi ko dyan sa falter. Matatalo ka. Diba? So, yung bang hindi ka magtatagumpay, no? Kasi old gimmick showbiz na yun, ibig sabihin, naninira ka lang, nagpapapansin ka lang, no? Parang ikaw na artista na hindi ka pa gaanong sikat, hindi ka pa gaanong kilala, gagawa ka ng kontrobersya para mapansin ka o mapag-usapan ko. Yung pala may movie, kaya pala gumagawa ng kontrobersya, usapin. Dahil may lalabas na movie. O di ba? Yun po yun, sinabi ni Tito Soto. Yung gumagamit ng old showbiz gimmick to make money and got your facts all wrong, you will falter. You will lose. You will not succeed. Unang-una, yung facts mo maling-mali. Di ba? Tapos gawa-gawa ka kontrobersya para mapansin ka, di ba? Ayun ang sabi niya, yun ang mga babala niya, mga kababayan. Di ba? Now, punta naman tayo dito sa kampo ni Director Siga. Yung dinamanda po ni Bossing Vic Soto. Sa Politico rin. Kasi meron silang request sa kampo ni Vic Soto. No? Sabi dito sa Politico, baka langawin sa takilya. Baka daw po kasi langawin sa takilya kung wala ito. Gag order versus Vic Soto by Director of Pepsi Paloma Movie. Nagre-request po sa korte ang kampo ni Director Siga ng gag order versus kay Vic Soto. Ano ba itong gag order na nire-request nila, mga kababayan? Ito po, in a motion filed before the Muntinlupa
City Regional Trial Court, Branch 205. Daryl Yap, through his abogado, si Raymond Fortun, said Soto's statement on the complaint might negatively affect the movie. O, ayun, kaya nagre-request sila ng gag order. No, any statements coming from the camp of Vic Soto or Vic Soto itself, baka maka-apekto daw negatively sa lalabasan ng movie. O kaya nga sabi ng politiko, baka lang awin, baka walang manood kasi kung patuloy na magsasalita yung kabilang kampo negatively, walang manunood. Sa palagay nyo, marami manunood niyan? I doubt it. O, sabi ni Fortun dito, further, considering that the verified return shall invoice an unreleased film by a prominent director daw, si Director Siga. Any disclosure of the verified return will not only violate the respondent's freedom of expression, but it shall also cause grave and irreparable damage to the respondent's artistic license and outcome of the film. Kumbaga, magkakaroon ng negativity. Pag magkaroon na ng negativity, gagawin ng tao, panoorin yan. Bad movie daw yan. O, diba ganon? Kaya nagre-request sila ng gag order. Mas possible, huwag magsalita ang kampo nila Vic Soto. Kasalanan nyo to Diba? Kasalanan nyo. Kasalanan ng kliyente mo. Kung walang ganyan, walang magsasalita. Nananahimik yung tao. They are moving forward. Bakit? Hindi na lang niya ginawan yan nung walang darating na eleksyon. Bakit ngayon pa? Kaya kayo, no, nung binalikan kayo, kayo pa ang may audacity magmataas. Sana naman, kung ako lang, hindi ko po panonoorin yan. Pasensya naman po, no? Kasi wala namang veracity yan Title pa lang, malabo na, mga kababayan. Ito po, no? Isama lang natin ito, isang ulat sa ABS-CBN. Meron pong isang assistant dean na nag-react dyan sa pagpapile ni Vic Soto ng kaso kay Director Siga. Sabi po dito sa ABS-CBN article, Res Judicata. Assistant Dean reacts to Vic Soto lawsuit versus Daryl Yap. The Assistant Dean of the University of Makati College of Law has reacted to veteran actor and television host Vic Soto's cyber libel suit against filmmaker Daryl Yap over the trailer of a movie about the late 80s star Pepsi Paloma. Sumalakin nawa ang kaluluwa. Ito po, si Attorney Cecilio Duca said the right to freedom of expression. Raymond Fortun, Attorney Raymond Fortun, yung sinasabi mo na freedom of expression ng Director Siga mo. The right to freedom of expression cannot supersede an individual's right to privacy. Ito ba naisip ni Daryl Yap? Pribadong tao si Vic Soto, nananahimik, walang inaalipusta, walang pinakikialaman. Sinira ba ni Vic Soto si Daryl Yap? May sinabi bang masama si Vic Soto kay Daryl Yap kaya niya ginawa yung movie na yan? Ito siguro, Attorney Fortun, aram mo rin to. Yung sinasabi ni Attorney Cecilio Duca. The right to freedom of expression cannot supersede an individual's right to privacy. Sa ating batas, may hangganan ang karapatan ng bawat tao. May tinatawag na karapatan ng pamamahayag. Pero kung ang karapatan ay nakakasira naman sa reputasyon o imahe ng tao, doon natatapos ang karapatan. Correct. Mayroon ding batas na nagbibigay proteksyon sa ating integridad bilang individual. Mangingibabaw po ang proteksyon doon sa integridad ng isang tao. O ano pa? Duca said historical fiction in a movie cannot be used to trample on the rights of individuals. O ano? Diba? Kayo mga kababayan, itong explanation ni Attorney Cecilio Duca, assistant din ng University of Makati College of Law, pinapaliwanag niya na yung freedom of expression mo cannot supersede an individual's right to privacy. May hangganan ang freedom of expression. Freedom of expression is not
absolute. Hindi forever. May hangganan. Kaya nga pinapaliwanag, ito bang si Daryl Yap ay kumonsulta muna sa mga lawyer about the repercussion of that movie niya? Sa batas natin sa mga desisyon ng korte, kahit nagsasabi ka ng katotohanan pero ang paraan ng pagsasabi mo ay may mali siya, hindi po depensa ito laban sa libel o cyber libel. Sa paraan ng pagpapahayag, ito ay may mali siya o nakakasira sa kapwa, may pananagutan ito sa ating batas. Parehong may karapatan. May karapatan ng pamamahayag, pero sa kanyang pamamahayag, nakakasira siya ng tao. May karapatan naman po yung sa palagay niya ay sinisiraan niya na magdemanda dahil nasa batas yan. Ang pagsasabi ng katotohanan in itself ay hindi po sapat na depensa laban sa libel. Correct. Kasi sinisira mo na yung reputasyon ng tao Di ba? Ang ganda ng pagkaka-explain dito ni Attorney Duca, no? Buti pa tong mga to, nakakaintindi ng batas di ba? Ang ganda. Ako naniniwala ako dito, sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Attorney Duca. Yun na lang sinasabi nating freedom of expression is not absolute. Hindi forever, hindi forever. Ako na sa akin ng katotohanan. Sisiraan kita, ganon-ganon, hindi pwede. Intindihin mo the right to privacy. Ayan, sinabi ni Ato. Ngayon, kung mali ako, mali din si Attorney Duca. Di ba? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? No? Si Tito Sen, nagsalita na you will falter. No? Kung ang ginagawa nyo ay old showbiz tactic, no? Para lang kayo kumita ng pera at manira ng tao, you will falter. Kasi you got all your facts wrong. Pero ang sabi nga nila, naman ni Attorney Duca, hindi mo naman excuse yan na magsabi ka ng katotohanan pero sinisira mo yung reputasyon ng tao. Diba? Yung karapatan mo bilang sa freedom of expression mo cannot supersede. Cannot supersede. Hindi niya pwedeng paibabawan o panghimasukan ang the right to privacy. Kaya ano ngayon ang masasabi dyan ng kampo nitong si Director Siga? Di po ba mga kababayan? At ang COMELEC binasag na naman ang mga Manchurian candidate ng mga duta Speaker Martin tiyak babalik sa Kongreso. Ito ang tuwa naman ng mga taga-Tacloban yan. Maski na tanungin nyo pa ang mga taga-Tacloban. Romualdez ang mga yan. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.